Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Sa ulo ng mga balita. The Big One walang kinalaman sa sunod-sunod na lindol. Stable na supply ngunit taas presyong bigas asahan ngayong Disyembre. Panukala na ibenta ng kada kilo ang itlog, isinusulong sa Kamara. Bilang ng Chinese vessel sa Julian Felipe Reef bumaba na sa 28. Petsa ng palugid para sa consolidation mananatili sa katapusan ng Disyembre. AFP inilunsad ang mental health program advocacy ng ahensya. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na hindi mula sa pinangangambahang The Big One ang naitalang magkakasunod na lindol sa bansa. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang Big One ay posibleng nabubuo ng West Valley Fault na walang kinalaman sa Manila Trench na nagdulot ng 5.9 magnitude na lindol kamakailan. Konting kaalaman, ang The Big One ay tumutukoy sa malubhang sakuna at mga senaryo ng lindol na kadalasang tumutukoy na maaaring maranasang worst-case scenario matapos ang isang 7.2 magnitude na lindol mula sa West Valley Fault. Kaugnay pang balita, nasa 132,615 pamilya ang apektado ng sunod-sunod na pagyanig na bumulabog sa Surigao del Sur at Karatig, Lalawigan. Sumasailalim pa rin sa pagsusuri ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang naiulat na 3 patay at 48 na sugatan dahil sa lindol. Samantala, nasa 3,887 naman ang nasirang kabahayan sa Northern Mindanao, Davao Region at Caraga. Balitang pangkalusugan naman, iniulat ng Department of Health o DOH nitong Miyerkules, ika-6 na Disyembre, ang 4 na kumpirmadong kaso ng Mycoplasma pneumonia infection o walking pneumonia sa mga naitalang kaso ng influenza-like illness o ILI noong ika-25 ng Nobyembre. Ang Mycoplasma pneumonia ay hindi isang bagong pathogen at ito ay dati nang natukoy sa mga lokal na kaso. Hinihikayat ang publiko na magsagawa ng individual na pagsusuri sa sarili at gumamit ng mga layer ng protection, masking, pagtiyak ng sapat na ventilasyon, pag-isolate kapag may sakit, pati na rin ang pagpapabakuna upang maiwasan ang mga respiratory infections na tumaas, lalo na ngayong Kapaskuhan. Siyam na pong araw na suspensyon, ito ang ipinataw ng LTFRB sa kumpanya ng nahulog na bus sa Antique. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. 17 ang nasawi matapos malaglag ang bus na ito sa bayan ng Hamtik, Antique nitong Martes ng hapon. Ito ang kinumpirma ng Antique Police kung saan kasama sa binawian ng buhay ang driver nito, inspektor at 17 anyos na estudyante. Nanggaling ang bus na ito sa Iloilo na papunta sana sa Kulasi, Antique. Dahil sa nangyaring insidente, nagpataw ng 70 araw na suspensyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa kumpanya ng bus na Ceres Liner. Sakop nito ang tinatayang 15 bus na regular na dumadaan sa nasabing ruta. Ayon kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, ipinag-utos na rin niya ang agarang investigasyon sa nangyaring insidente. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagbigay paalala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na isiguro ang mga travel clearance ng mga menor de edad na babiyahe abroad. Ang mga menor na may edad 17 pababa ay dapat na sumunod sa mga panuntunan upang maiwasan ang anumang uri ng abuso at pansasamantala.
Paliwanag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, ito'y para maprotektahan ang mga batang Pilipino na nagnanais mag-aral abroad o pumunta ng ibang bansa na hindi maging biktima ng exploitation. Bagamat stable ang supply, isang hamon sa presyo ng bigas ang posibleng kaharapin ng bansa ngayong Kapaskuhan ayon sa National Food Authority o NFA. Sa tala, ang presyo ng bigas ay tumataas at pabago-bago sa pagitan ng 52 pisong halaga at 60 pisong halaga kada kilo. Pahayag ni NFA Administrator Roderico Bioco, umaasa sila na makakuha ng mga alternatibong mapagkukunan at palawakin ng supply bagamat ang mga presyo sa merkado ay magiging napakahirap para sa ating mga mamimili. Sa lagay ng panahon, mananatiling nakakaapekto ang amihan sa hilagang kapuluan ng Luzon. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang asahan sa Batanes, Cagayan at Apayao. Habang bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong mahinang mga pag-ulan naman ang masasaksihan sa Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Posibleng flash floods pa rin ang asahan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Investigasyon sa naganap na robbery hold-up sa Skyway patuloy na isinasagawa. Expanded number coding scheme suspendido bukas. Panukala na ibenta ang kada kilo ng itlog isinusulong sa Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Patuloy na isinusulong sa Kamara ang panukala na ibenta ang itlog ng kada kilo na siya namang hindi tinutula ng Philippine Egg Board Association. Ang paksa ay naibuklat matapos ang briefing ng House Committee on Agriculture and Food patungkol sa presyo ng bigas at itlog. Ayon kay Philippine Egg Board Association President Francis Uyehera, matagal na anya na suwestyon ito sa industriya, ngunit hindi umusad dahil sa ilang mga problemang nakita. Gaya na lamang ng posibilidad na babasag ang itlog habang kinikilo. Sakaling ito ay maipasa kasama sa ikikilo ang packaging ng itlog. Sa ibang aspeto naman, upang mas mapabuti ang serbisyo at pagtugon sa mga kinahaharap na problema sa usaping tubig sa bansa, isinulong kamakailan sa Kamara ang panukalang pagtatatag ng hiwalay na departamento para rito. Tunghayan ang balitang hatid ni Princess Castro. Sa naganap na pagdinig kamakailan, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 9663 o ang panukalang National Water Resource Act na layong bumuo ng isang hiwalay na ahensya para sa pamamahala ng tubig. Ang panukala ay naipasa sa pamamagitan ng viva voce voting na naging dahilan upang tumibay ito sa pangalawang pagbasa. Sa ilalim ng panukala ay magkakaroon ng isang Integrated Water Resource Management Framework at isang Water Trust Fund na gagamitin para sa water development, water sanitation at wastewater treatment and management at iba pang mga programa at proyekto para sa usapin ng tubig. Binanggit din sa pagpupulong ang ilang mga layunin nito gaya ng pagtitiyak sa universal access sa tubig at sanitation services at paggawa ng mga hakbang para matugunan ang mga hamon ng climate change. Ang panukala ay kasama sa Legislative Executive Development Advisory Council at State of the Nation Address Priority Measure ng Administrasyong Marcos.
Oras na maging ganap na batas, itatatag ang Department of Water Resources kung saan pamumunuan nito ang ilang ahensya ng tubig sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang aspeto naman, upang mas mapabuti ang serbisyo at pagtugon sa mga kinahaharap na problema sa usaping tubig sa bansa, isinulong kamakailan sa Kamara ang panukalang pagtatatag ng hiwalay na departamento para rito. Tunghayan ang balitang hatid ni Princess Castro. At dahil papalapit na ang pagdiriwang ng Pasko, nagsagawa ang Philippine National Police o PNP ng inspeksyon para sa seguridad ng mga tao. Narito ang ulat. Isinagawa ng Philippine National Police o PNP ang inspeksyon sa Kamaynilaan para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga tao sa nalalapit na Kapaskuhan. Sa pangunguna ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ay inilahad nito na mananatiling alerto ang ahensya para matiyak na ligtas ang komunidad. Pahayag ng PNP, ang pagsasagawa ng inspeksyon ay patunay na nakatuon ng ahensya sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa bansa para sa matiwasay na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sa pagnanais na makamit ang mapayapang selebrasyon ay nanawagan ng PNP sa publiko na makipagtulungan at ipagbigay alam sa otoridad ang anumang kahinahinalang gawain na maaaring masaksihan. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng isang robbery hold-up na naganap sa Skyway kamakailan, patuloy na inaalam ng PNP ang iba pang detalye ukol sa insidente. Nariyan si Princess Castro para sa kabuuang ulat. Patuloy ang pagsasagawa ng Philippine National Police o PNP ng isang malalimang investigasyon buhat ng robbery hold-up na naganap kamakailan sa Skyway. Ayon sa inisyal na investigasyon, lumalabas na modus ng mga ito na iipitin ng mga suspect ang sasakyan ng biktima sa Skyway at bababa ng sasakyan na may bitbit na palakol para ipambasag sa sasakyan ng biktima. Sa naganap na insidente, nakuha sa mga biktima ang perang nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong piso na pinaghihinalaang panalo umano sa kasino. Samantala, nahuli na ang mga suspect sa bisa ng search warrant na kinilalang sina Ando Sardoma, 30 taong gulang, na naabutan sa bahay nito sa Malate, Maynila, at pinsan nito na si Holland Cabotaje na naaresto naman sa Cavite. Ayon sa pahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na isa ngayon ang inside job na tulad nito ang tinututukan ng kapulisan kung saan napag-alaman nilang karamihan sa mga suspect ang tinitiktikan ang mga dayuhang biktima na may bitbit na malaking halaga ng pera mula sa mga kasino. Dahil dito, nakikipagtulungan na ang PNP sa security management ng kasino na pinanggalingan ng mga biktima dahil maliban sa dalawa, may 5 hanggang 6 pa umunong kasabwat ang patuloy na tinutunton ng kapulisan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, buhat naman ang pagdiriwang ng kapistahan ng Immaculate Conception na itinuturing bilang holiday bukas, 8 ng Disyembre, ay suspendido ang Expanded Number Coding Scheme ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Ang Expanded Number Coding Scheme ay ipinapatupad tuwing rush hours ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes maliban sa holidays. Samantala, nagbigay naman ng paalala sa mga motorista at sasakyan si MMDA Acting Chair Attorney Don Artes hinggil sa inaasang pagbigat ng daloy ng trapiko bukas. Nitong kamakailan lang, nagbigay ang Coast Guard Civil Relations Service ng serbisyong medikal at dental sa 200 individual sa Pandacan, Manila. Ang Coast Guardians ay nagbigay sa mga mamamayan ng libreng medikal na konsultasyon, paglilinis at pagbunot ng ngipin at mga iniresetang gamot.
Sinuportahan din ng Coast Guard Medical Service, Coast Guard Nursing Service at Coast Guard Dental Service ang humanitarian initiative. Sa ibang balita naman, kinumpirma ni Philippine Navy Vice Admiral Alberto Carlos na 28 Chinese militia vessels na lamang ang namataan sa Julian Felipe Reef. Anya patuloy ang kanilang operasyon upang malinaw kung malaman ang lokasyon upang makumpirma kung lumipat lang ba ito ng lokasyon. Pag-iit pa niya, lagi namang nakasubaybay ang Philippine Coast Guard o PCG, ngunit di nito maaaring kumprontahin alinsunod sa mga panuntunan. Susunod sa News Force. DOT pinasinayaan ng National Farm Tourist Summit 2023. Petsa ng palugit para sa consolidation mananatili sa katapusan ng Disyembre. Dole, nagsagawa ng job fair bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Buo ang desisyon ng Department of Transportation o DOTR na hindi na nito babaguhin ang petsa ng palugit para sa consolidation ng mga PUV. Panoorin ang buong balita. Sa petsa ng palugit na nakatakda sa ika-31 ng Disyembre para sa consolidation ay inihayag ng Department of Transportation o DOTR na paraan ito para masiguro ang mas epektibong operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Ukol naman sa jeepney phase-out na siyang kinababahala ng publiko at mga tsuper ay inilinaw ni DOTR Secretary Jaime Bautista na ang mga roadworthy jeepneys na kung tawagin ay maaari pa rin bumiyahe sa kanilang ruta. Dagdag pa niya, ang mga operator na nag-consolidate na ay naging matagumpay ang mga operasyon kung saan mayroon itong maintenance ng sasakyan, sariling dispatching at tamang pasweldo sa mga tsuper. Bagamat holiday sa ika-30 ng Disyembre ay inilahad ni Bautista na bukas ang tanggapan ng DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Office for Transportation Cooperatives o OTC para sa mga aplikasyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, kamakailan ay idinaos ng Department of Tourism o DOT Farm Tourism Program ang National Farm Tourism Summit at Trade Fair sa Bacolod City. Sa layuning magsulong ng mga makabuluhan at praktikal na solusyon sa mga umuusbong na isyu na nakakaapekto sa turismo ng pagsasaka, gayon din para sa sama-samang pagkilos tungo sa paglago at pag-unlad ng sektor, pinagsama-sama ng summit ang mga operator ng turismo, sasakahan, stakeholder, policymakers at mga kasosyong ahensya mula sa buong bansa. Nilalayon din ng nasabing kaganapan na itaas ang kamalayan tungkol sa komersyal na potensyal sa turismo ng pagsasaka at ang paglutas ng problema ng kooperatiba para sa paglago ng sektor. Kaugnay pang balita, mahigit 800 mga job seekers ang on-the-spot na napaglooban ng trabaho sa job fair na pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bilang pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Department of Labor and Employment, nagsagawa ito ng nationwide job fair simula ngayong linggo. Sa unang 3 araw pa lamang ay 806 na agad na on-the-spot na job seekers ang napagkalooban ng trabaho sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang 440 aplikante na i-endorso sa TESDA para mag-training. 270 naman ang inilapit sa Bureau of Workers with Special Concern para sa pagbigay tulong sa hanapbuhay.
at 167 naman sa Department of Trade and Industry upang sanayin upang magnegosyo. Ayon sa DOLE, mas pinalawak nito ang imbitasyon hanggang sa mga overseas Filipino workers o OFW. Mananatiling bukas ang nasabing mga job fair hanggang December 14 na may tinatayang inaalok na mahigit 41,000 mga trabaho. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Kailan ay binisita ng Chief of Staff Armed Forces of the Philippines o CSAFP, General Romeo Bronner Jr., ang mga military patients at pinangunahan ng paglulunsad ng AFP Mental Health Program Advocacy sa Victoriano Luna Medical Center o VLMC. Layunin ng pagbisita ng CSAFP na formal na simulan ang AFP Mental Health Program Advocacy na may layuning paigtingin ng mental health awareness, gayon din ang personal at suriin at suportahan ang mental well-being ng mga pasyenteng na-admit sa VLMC. Hinimok ng CSAFP ang mga sundalo sa kanyang mensahe na unahin ang mga issue sa kalusugan ng isip at kilalanin ang kanilang sariling lakas upang makatulong na lumikha ng isang mentally resilient na AFP.